kung saan daw ito galing. Kanina pa daw niya ito tinatawagan ngunit di siya sumasagot. Pag-aamin namang sagot ni Matt sa asawa na nakipagkita nga daw ito kay Rose para kausapin. Pagmamaktol namang saad ni Christina na bakit daw siya ang kumausap kay Rose. Dapat daw ay hinayaan na lang niya ang mama nito. Ayon pa sa babae na nakokonsensya daw ba si Matt kay Rose at di niya kayang makita na gantihan siya ng mama nito. Tumayo si Christina mula sa pagkakaupo at pagalit na sinabi kay Matt na hanggang ngayon daw ba ay pinoprotektahan pa rin niya si Rose. Imbes na siya ang i-prioritize nito at ang batang dinadala niya. Tanong pa ni Christina kay Matt na hindi daw ba sapat ang sakripisyo nito. Pagalit na ding sabi ni Matt dito na sakripisyo daw ba ang tingin niya sa baby nila o ito lang ang daan niya para makuha ang loob ni Lily. Hanggang sa tuluyang nag-away na nga ang mag-asawa. Dahil sa lakas ng boses ni Christina ay narinig ito ni Gwen kaya't lumabas ito sa kwarto at pinatigil ang mga magulang. Dumating ng araw ng party ni Alex kaya masayang masaya itong nagpunta sa cafe kung saan gaganapin ang party nito. Masayang sinalubong ng mga kaibigan ni Alex ang dalaga at sunod-sunod na binati ito. Mas nadagdagan pa ang tuwa ni Alex nang dumating ang ama at isa-isang pinakilala ni Alex ang mga kaibigan nito sa kanyang ama. Tinanong ni Matt ang anak kung nasaan nga daw ba si Renz. Sagot naman ni Sandra na papunta na nga daw ito doon. Samantala, nagpunta nga din itong si Rose sa lugar kung saan ginaganap ang party ni Sandra at nakasilip ito sa bintana tulad nga ng napagkasunduan nila ni Matt. Masayang masaya si Rose habang pinapanood ang anak. Naiiyak naman ito habang naririnig ang bawat salita na sinasabi ni Matt tungkol nga dito kay Alex. Hindi napigilan ni Rose ang sarili at sobrang naiyak ito habang kinukuhanan niya ng video ang anak. Nang hindi makatiis ay binalak niyang lapitan ng anak, ngunit paglapit niya sa pintuan ng cafe ay sarado ito. Noon ay papunta na nga din si Renz sa cafe. Lumabas na ang ibang kaibigan ni Alex sa cafe at narinig ni Rose ang usapan ng mga ito na darating nga daw ang boyfriend nito at sobrang gwapo. Natuwa naman si Rose sa narinig. Maya-maya pa ay dumating ang ex ni Alex na si Franco at may daladalang bulaklak para kay Alex. Nagtataka naman si Alex kung bakit nandoon daw ang lalaki. Ngunit saad naman ni Matt sa anak na inimbita daw niya ito at sana ay okay lang sa dalaga. Bahagyang nginitaan ni Alex ang daddy nito at sinabing okay lang daw. Nang makita ni Rose ang inaakala nitong boyfriend ni Alex ay panatag na ang loob nito, nalinisan ang lugar at nagtungo sa simbahan. Habang pauwi na ito ay masayang ibinalita ni Rose kay Elsie na nasulyapan na nga daw niya ang anak. Ayon naman sa kaibigan nito na nagbunga nga daw ang katigasan ng ulo ni Rose. Saad pa nito na sobrang ganda nga ni Sandra pinadalang video ni Rose at talagang mana ito sa kanya. Tanong pa ni Elsie kay Rose na okay na daw ba sila ng ex nito, ngunit sagot naman ni Rose na di pa nga daw sila okay. Ayon naman kay Elsie na akala daw ba nito ay okay na sila at nagkapatawaran na. Tanong pa nito na sinabi daw ba ni Rose na may sakit siya. Ayon naman sa kanya na hindi nga daw ito kailangan pa. Pagbubusisi pa ni Elsie kay Rose na bakit daw pumayag ito na silip lang. Sagot naman ni Rose dito na sa kondisyon daw nito ay maaring kahit anong oras ay lumala ang sakit. Sasaktan lang daw niya ang anak nito kung magpapakita siya para iwanan lang ulit. Naiiyak pang sabi ni Rose na di naman daw niya maaatim na durugin ang puso ni Alex sa pangalawang pagkakataon. Sapat na daw yung masulyapan siya at marinig ang mga plano niya sa buhay niya at makita ang tapang ng